Welcome to Donmar TV News Channel. Sound check. Okay. Okay guys, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Hi, hello sa inyong lahat. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Hello, good morning sa inyo. Shout out na rin sa inyo. Okay. Pag-uusapan natin itong Made in Malacanang. Sa mga nakakita sa post ko kanina, no, nanood ako kanina sa Robinson's Cinema. Pinanood ko ang Made in Malacanang at magko-komento tayo dito sa mga parts, no, mga importanteng scene during the movie. Okay? At meron rin akong ipapakita sa inyo na update video tungkol kay Presidente Bongbong Marcos sa mga ginagawa niya this week. Okay? Update ko kayo dyan. Matindi itong ipapakita ko. Okay? Pero bago natin itatalakay itong mga topic natin, importante, again, ang like at saka share sa ating Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayo. Like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Importante ang like and share para kakalat ito sa taong bayan, friends and families natin. Okay? And also, i-follow at i-subscribe nyo ako sa Facebook at YouTube. Okay? Para lagi kayong updated kay Presidente Bongbong Marcos at sa mga ganap ng mga Marcoses. Okay? So, subscribe and follow. Sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3. Okay, naka-follow and subscribe na lahat sa ating Facebook at YouTube. Maraming salamat. Pero bago natin itatalakay itong Made in Malacanang, no, opinion natin, ang komento natin tungkol dito sa movie, may ipapakita ko muna akong update tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Panuurin mo muna natin ito. Okay? Agosto na po. Wait muna. Yung sound at yung on mo na yung sound dito. Wait muna. Agosto na. Okay, John. Play. Ang sabi ng iba, ito ay tinatawag na Ghost Month dahil walang masyadong kaganapan. Pero mukhang may ibang Agosto natin ngayong taon dahil sa mga plano na gusto nating mangyari. Itong buwan na ito na yung pagbalik ng face-to-face classes. Kasabay sa pagdiriwan natin ng buwan ng wikang pambansa ay ang pagbabalik na po ng ating mga mag-aaral sa eskwela. Ito ang tinututukan ngayon ng ating Vice President at Secretary of Education na si Inday Sara. At talagang mukhang matutupad ito. Hindi man ito ganun kasimple, pero kapag tama ang paghahanda ay siguradong magiging matagumpay ito. Una na riyan, yung panigurong nakapag-booster shot na ang lahat. So, talagang hinikayat ng Vice President at yung presidente natin yung magpa-booster na tayo lahat, guys. Okay? Yung hindi pa nabakunahan, please guys, magpabakuna na kayo para normal na ang ating buhay, makapag-aral na ang ating mga estudyante. Lalong-lalo na ang ating mga kabataan. Para talagang handa ang pangangatawan nila sa pagbabalik eskwela, kaya inilunsad kamakailan yung Pinas Lakas. Sa inyo at ulitin ko, sa aking palagay, kaya naman nating makontrol ito, kaya hindi na tayo magla-lockdown. Yung hindi pa convinced dyan na magpabakuna, no? Pwede rin kayong magpa-screening muna kasi i-screen muna kayo kung karapat-dapat bang bakunahan ka o hindi, or yung ano yung prescribe ng o ano ba yung sabi ng doktor sa inyo. So huwag kayong matakot. Pag naging matagumpay ang ating rollout. Sa kasalukuyan ay nasa 15.9 million Pilipino ang nakapag-first booster shot na. Samantala, mga 1.2 million mahigit ang nakapag-second booster shot. Hindi pa ito magandang numero kumpara sa target natin na 100%. Kaya hindi tayo magsasawang pakiusapan ang ating mga LGU na maging mas agresibo dito sa kampanyang ito. LGUs can lead the way when it comes to changing our country from the bottom
up. We are doing nothing less now than transforming our economy into a post-pandemic economy. Kasalukuyan ay nasa 15.2 million learners na raw ang mag-e-enroll sa ating paaralan. Kailangan natin maintindihan na ang bilang ng tao na apektado sa pagbubukas ng face-to-face classes ay higit pa sa numerong ito. Kakailanganin ng mga estudyante na mag-commute papuntang eskwelahan, kaya't ang ating in-transport sector ay muli ring magkakaroon ng karagdagang trabaho. Kailangan din ay handa ang mga pampasaherong sasakyan na ipatupad ang minimum safety standards. Kailangan rin ng mga estudyante ng mga school supplies at materyales. Isama mo na yung pagkain, kaya't ang ating retail industry ay may Yung ibig sabihin ng minimum safety standard, guys, yung mga yung sasakyan na gawing papuntang eskwelahan is minimum lang kasi hindi pwedeng magsiksikan sa mga transportation. dagan influx din ng salapi. Marami ring mga magulang na mas magkakaroon ng oras makapaghanap buhay kapag nasa eskwelahan na ang kanilang mga anak. Kaya't madadagdagan ang ating workforce at mas marami rin silang mga magiging option sa pagpili ng trabaho dahil hindi na sila limitado sa online. Kaya't kapag ito ay naging matagumpay, hindi lang ito balik eskwela, kundi balik negosyo, balik hanap buhay, at balik kaunlaran. Ito ay masasabi ring malaking tulong sa malawak. Kasi kapag babalik na ang face-to-face classes, no? Isa rin ito sa makakatutulong sa ating ekonomiya, no? Babalik na yung daloy ng ekonomiya natin. Ang kilusan natin ng pagbubukas ng ekonomiya. Maraming industriya ang magiging bahagi at makikinabang sa hakbang na ito, kung kaya't dapat nating siguruhin na ang lahat ay handang-handa. Siguradong ako excited na ang ating mga anak, ang ating mga estudyante na makabalik at makita sa personal na naman ang kanilang magkaklase, kanilang mga guro. Kaya't hikayatin natin ang paghahanda ng lahat para sa nalalapit na pagbabalik na face-to-face classes ngayong Agosto. Ipagdiwang din po natin ang buwan ng wikang pambansa at laging tandaan na sa lahat ng ating panghaharapin, ang diwa ng ating pagka-Pilipino ay mananatiling maningning. So, ayan. So, busy-busy ang ating administrasyon sa face-to-face classes na preparasyon. Okay? So, yan ang update natin kay Presidente Bongbong Marcos. Mag-comment, mag-react sa mga ginagawa niya this week. Okay? Babasahin natin yan. Okay? Balik tayo dito sa movie na Made in Malacanang. Okay? Yan ang picture na inilagay natin dyan. Ito yung scene ng sa ilalim, yung si Imelda at si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos muna kasi hindi siya presidente, anak ang kanyang role dyan. No? So, napanood ko buong buo, no? Meron pa nga kaming katabi na kakamping nanood rin. Ang ingay, so hindi naman natin yan, hindi tayo papalag sa kanya. Sa kanya yung opinion, no? May katabi kami kanina sa panood namin dito. So, isa sa mga highlights ng movie ay diniscuss talaga ng pamilyang Marcos sa loob ng Malacanang, no? Na hindi na sila nakakasiguro kung sino yung loyal inside Malacanang. So there was a scene nga na itong si Amy Marcos ay nagwawala siya, no? Tiningnan niya yung lisensya ng nurse ng kanyang tatay, no? So talagang si Amy ay litong-lito na talaga. There's a point sa movie na talagang nag-question na sila kung sino yung mga loyal sa kanilang inside sa Malacanang, no? Kasi nga unti-unti nang bumaliktad yung mga tauhan na pinagkakatiwalaan ng Ferdinand Marcos Sr. noon. So, yan ang focus ng movie. Merong mga taong trahidor, no? Trinahidor si Ferdinand Marcos Sr. Sa sobra niyang kabaitan, maraming trumahidor sa kanya noon, no?
isa na doon yung mga leaders ng military, no? Unti-unti nang nagtrahidor sa kanya. Yun nagpapalakas ng mga dilaw, no? So, ayan, kaya nga nag-EDSA revolution noon kasi yung lalong lumakas ang people power dahil yung mga military, army ay bumaliktad na nga. So, isa na mention din doon si Fidel Ramos at si Enrile noon na talagang bumaliktad sila noon, no? Kasi si Enrile naman at si Ramos noon ay talagang nadala na sila sa mga kasinungalingan ng mga Aquino, no? So nadala sila, pero for now na si Enrile ay isa sa mga legal counsel ngayon ni Presidente Bongbong Marcos. I know he learned his lesson na kung ano yung nagawa niya noon sa mga Marcoses. Okay? So, isa sa mga highlights ng movie ng Made in Malacanang ay yung hindi pagkakatiwalaan ng mga tauhan, no? Hindi na nila alam. Okay? So, isa pa sa mga scene na nagugustuhan ko ay itong parang naiiyak talaga ako, guys, no, na matindi talaga itong tensyon na nangyari ay yung kay President Bongbong Marcos at kay Imelda nung nasa kama sila, no, nakahiga sila, na parang itong si Imelda Marcos ay she lose hope na talaga, no, na sabi ito yung statement ni Imelda, takot akong mapababa o umalis dito sa Malacanang. Takot raw itong si Imelda Marcos umalis sa Malacanang kasi once pag umalis tayo ay hirap na tayong makabalik. Yan ang sabi ni Imelda Marcos. Pero itong si Bongbong Marcos ay talagang nag-hope, no? Talagang positive ang kanyang energy. No, sabi niya, mami ba yung tawag niya sa kanyang inay? No, mami, babalik tayo. Parang sinabi ni President Bongbong Marcos na, no, mami, babalik tayo dito. Babalik tayo dito. Sabi naman ni Imelda na, no, hindi na tayo makakabalik dito pag umalis tayo dito sa Malacanang. Pero sabi pa rin ni President Bongbong Marcos, no, which is Bongbong Marcos pa noon, no, hindi pa siya presidente, sabi niya, makakabalik tayo, sabi niya. So ayun na nga, nakakabalik sila ngayon, no, year 2022. So for how many years na nangyari itong EDSA revolution, no, na napaalis sila, ngayon nabalik na talaga sila. Laging kinikilabutan ako, guys, nung sinabi ni Bongbong na makakabalik tayo. Talagang nagkatotoo nga na nakabalik sila. So, ayan, no? So, yung kabuuan ng storya, no, ang pamilyang Marcos, especially si Aimee, no, gusto pa sana niyang lumaban, ngunit pinili ng pamilyang Marcos na wag na lang lumaban kasi ayaw nilang saktan ang taong bayan. Yun ang pinaka-humble na move na ginawa nila during the EDSA revolution. No, ayaw nilang may mga masaktan, pero napakita, no, sa scene na grabe, guys, yung mga nilusob sila sa Malacanang. Grabe yung mga Marcos loyalist, nagkaduguan, maraming dugo, no? Talagang sinasaktan ng mga dilawan, yung mga lumusob ng EDSA revolution, no? Umakyat pa sa gate ng Malacanang, sinira yung mga gamit nila. Grabe, guys, nakakatouch yung scene na yun. At wala, sinira lahat, mga pictures, yung mga mamahaling gamit, mga sapatos ni Imelda, lahat pinakita doon. Kawawang-kawawa ang mga Marcoses, no? So, ayan na nga, pinili nila na wag nang lumaban at umalis na sa Malacanang. Kasi
itong si merong scene yata yun noon na itong si Marcos ayaw talaga itong si Ferdinand Marcos at si Imelda ayaw talagang umalis sa Malacanang. Ayaw nilang umalis dahil sabi ni Imelda na kapag umalis tayo, ito ang version ni Imelda. Kapag umalis tayo sa Malacanang, magmukha tayong para bang guilty, no? Kapag tumakas, yan ang sabi niya, magmukha tayong tumakas kapag umalis. So, ang gustong mangyari ni Imelda is maghintay lang sila inside Malacanang na paalisin ng mga tao. Parang ganyan ba? Ang kang Ferdinand Marcos naman, ang ginawa niya is ayaw niyang umalis sa Malacanang. Parang maipakita niya sa tao sa future at sa mapakita niya sa kanyang apo, no? Ang kanyang mga apo na talagang ipinaglaban niya. He is brave. Hayaan nilang mapaalis, no? Na hindi siya takot. Pinaalis ng mga tao, ipinaglaban niya ang Pilipinas. Yan ang kay Marcos. Ngunit itong si Imelda at si Ferdinand Marcos ay nadala na rin sa desisyon ni Amy Marcos na aalis na lang tayo kasi hindi ko, sabi ni Amy Marcos, hindi niya kaya na makitang mawala ng buhay ang kanyang mga parents inside Malacanang kasi grabe na yung mga galawan ng mga dilawan. Parang papatay na talaga sila ng tao sa EDSA Revolution. Grabe guys. Yung analysis ko talaga, no, kapag hindi sila umalis sa Malacanang, siguro mawawala sila lahat. Tudas, mapulbos lahat ng pamilyang Marcos. Grabe naka-war freak yung tao during the EDSA Revolution, no? So buti na lang pumayag itong si Imelda at si itong si President Ferdinand Marcos na humble sila na umalis na lang sa Malacanang. Okay? Hindi pa nga sila yung kanilang speedboat doon ang kanilang mga gamit at sa helicopter sila, no? Yan ang pag-alis nila. At isa rin sa mga highlights guys itong yung tatlong maid, no? Ipinakita yung totoong buhay ng mga maid nila, tatlong maid. Meron din sa mga maid sina at mga tauhan inside Malacanang na loyal kay Ferdinand Marcos noon kasi magandang yung pagtrato nila sa pamilyang Marcos, no? At tinuring na sila ng pamilya, yung mga maid, yung mga guards doon inside sa Malacanang. So umiiyak din sila kasi gusto pa nga nilang labanan yung nag-EDSA Revolution, pero obviously hindi na nila kaya kasi konti lang sila sa loob ng Malacanang. So nag-iiyakan doon yung mga maids and nagpalabas sila ng kanilang sentimiento for 20 years silang nagtatrabaho inside sa Malacanang, no? So gusto sana nilang lumaban, ngunit ang desisyon ni Amy Marcos ay aalis lahat sila, no? Aalis na rin lahat. Nagpapasalamat yung pamilya Marcos sa mga maids at sa mga guards na malaking tulong na ginagawa. Mismo itong si Ferdinand Marcos nagpapasalamat sa mga tauhan nila inside sa Malacanang, no? Nagsalute pa nga siya, nagsalute yung mga maids, yung mga guards, no? It's very sad at that time sa kanila. Masasabi ko talaga guys na yung buhay ng mga Marcos family during last 72 hours sa pagpatalsik sa kanila, grabe, no? Grabe yung tension. Talagang wala na, hindi na nila alam kung saan sila pupunta, no? Hindi na nila alam kung sino yung totoong tao, no? So nagpapanik napapraning na nga itong si Amy Marcos kung sino yung mga totoong mga tauhan nila inside sa Malacanang. And also, no, si
Ferdinand Marcos at si Imelda Marcos, talagang ipinaglaban nila ang Pilipinas. Ayaw talaga nilang umalis, ngunit kailangan para ah, ayaw nila ng yung mangyari sa EDSA Revolution na maduguan yung ah, mangyayari. Ayaw, mas pinili nilang peaceful ang mangyari. Okay? So, grabe guys, linusob na talaga ng mga dilawan that yung sinunog pa yung mga gamit sa loob, ha? Sinunog nila. Okay? So, lumakas ang loob ng mga yung people power kasi nga yung military bumaliktad. Pero meron pa ring merong scene doon na si Robin Padilla sa last part, sinalubong ang alis nila sa Malacanang, yung itong pamilya nila ni sa Malacanang, ito silang mga Marcoses, sinalubong sila ng isang sundalo. Ang nagdala ng role doon ay si Robin Padilla. Sabi ng isang sundalo na, "Sir, nagyelo lang ako ng nagbandana lang ako ng yelo para parang magdismular ba, yung parang hindi klaro na ano siya, kasi nga kung Marcos loyalist ka, sasaktan ka ng mga dilawan. So lahat nagyelo na lang, napilitan silang magbandana ng yelo para hindi sila saktan. So yung sumalubong sa kanila na sundalo, sabi nila na, "Sir, susunduin ka namin." Tinulungan sila ng sundalo dahil nga mahal pa rin sila sa ibang mga sundalo. Yan, tinulungan sila paalis going to Malacanang, pero nagsuot ng yellow na bandana para hindi saktan yung mga sundalong loyal nga ng mga Marcoses. So yun ang nangyari, no? So hindi lahat ng mga military noon ay bumaliktad. Meron pa rin na loyal kay Ferdinand Marcos. Ngunit napilitan lang silang magpa-yellow-yellow para hindi sila masaktan. At yun nga, sabi ni Amy Marcos, no? Kasi siya na yung nagdesisyon eh. Yung si Imelda at si Ferdinand Marcos ay talagang gusto lang sana nilang manatili sa Malacanang na mapaalis sila, mapatalsik sila in the hands of the people. Pero si Amy ayaw. Gusto talagang, sabi ng pamilya, "Saan tayo pupunta?" Si Amy na ang nag-decide. Sabi niya na, punta na tayo sa Ilocos. Babalik na lang sila sa Ilocos. So, ayan, may tumawag kay Cory, no, na may nakapagsabi kay Cory Aquino na, kasi si Cory Aquino ay inaugurate na siya as president noon eh. So talagang wala nang visa si Ferdinand Marcos. So sabi ni Cory sa telepono na get them out of the Philippines. So ayan, pinatalsik sila, no? Pinapupunta sila sa Hawaii. So hindi sila nakauwi sa Ilocos at that time. So doon sila sa Hawaii na pumunta yung pamilyang Marcos. At yung isang maid, no, tatlo yan sila. Yung isang maid, sabi ng isang maid na, sabi mo ma'am, conversation with the maid and Amy Marcos, sabi mo ma'am, punta kami sa aming mga pamilya, pero kayo yung pamilya namin, so pupunta ako sa inyo. O yan, sumama yung isang maid. Yung isang maid naman umuwi, ngunit namatay raw sa kalungkutan after 2 weeks before napatalsik sina Presidente Bongbong Marcos. Yung isang maid naman, kawawang kawawa kasi nagdala lang ng laruan na salbabida, no? At lumangoy sa Pasig. Pero na-save siya, no? Pinakita yung kanilang totoong buhay, no? So yun ang mga pangyayari, guys. Grabe ang mga pangyayari inside sa Malacanang. Nakakalungkot, no? So talagang
ito yung side, no? Kasi side ng mga Marcoses, nakikita lang natin yung sa labas, yung noon, makikita natin yung pag-EDSA revolution, talagang masama yung mga Marcoses. Ipinakita yung umakyat yung mga dilawan, nagdala ng mga sulo, sinunog, yun lang ating nakita sa media with Cory Aquino, inaugurate, lahat, si Cory Aquino yung nagwagi, yun lang ang ating nakita, di ba? Hindi natin na nabigyan pansin kung ano ang mga pangyayari sa loob ng sa loob ng Malacanang during that time. So, ito ang tamang oras na para mapakita ng mga Marcoses na legit naman talaga itong si Amy Marcos kasi then she was there at that time. She was there. So, wala tayong karapatan magsabi kay Amy Marcos na mali yan. Yung mga tinutukoy mong mga pangyayari, mali yan. Hindi tayo makapagsabi kay Amy Marcos yan kasi siya mismo saksi doon sa lahat. Okay? So, legit itong si Amy Marcos ang mag-discuss, mag-explain kung ano ang nangyari sa loob. Diba? So, para sa akin, yan 100% ang memory ni Amy Marcos na nailahad niya kay Daryl Yap ang tunay na pangyayari sa loob ng Malacanang sa last 72 hours ng EDSA Revolution. Okay? So, yan. After Cory Aquino said na get them out of the Philippines, ang pamilyang Marcos, tapos sabay pumunta sa nagmamadyong pala ito sa mga madre. Yan ang last scene. No? So, sabi ni Cory, swerte talaga itong nakaupo. Yan ang version ng mga Marcoses. Tapos na tayong nakarinig sa version ng mga Dilawan, yung mga Aquinos. So, this is the version of the Marcoses. Meron rin tayong version sa mga Aquino, sa textbooks, na parinig natin yan. So, kayong mga audience ko dito, kayo na ang humusga. Okay? Mag-comment, mag-react tungkol sa topic natin tungkol dito sa Made in Malacanang. Babasahin natin yan. Okay? Medyo taas-taas yung ating vlog ngayon kasi i-discuss natin yung mga highlights ng Made in Malacanang. Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react kung ano ang masasabi nyo sa Made in Malacanang movie. Okay? Alam ko some of my audience here hindi pa nakita, no? So, manood kayo, no? Libre kayong mag-comment, mag-react dito, babasahin natin yan. Sharing of ideas tayo dito. Okay? So, guys, don't forget itong vlog natin, i-like at i-share ito para kakalat ito sa taong bayan. And also, follow and subscribe sa aking YouTube channel at Facebook. Okay? Follow and subscribe. So, patuloy natin ipaglaban itong si Presidente Bongbong Marcos sa ating vlogs at mahalin natin ang Pilipinas. So, guys, I will keep updating you about Presidente Bongbong Marcos. See you in my next video. God bless everyone. Happy Sunday and have a great day.